Target ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na makabuo ng framework ng Code of Conduct kaugnay sa usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea bago matapos ang taon. Kabilang ito sa mga napagkasunduan sa isinasagawang ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Boracay kung saan tilalakay rin ang iba pang mga isyong kinakaharap ng rehiyon. May report na kami kasama ang Eunice Samonte. Sa pagtatapos ng Association of Southeast Asian Nations Foreign Ministers Meeting ay inilatag mismo ni Department of Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. ang mga naging laman ng malalim na talakayan at diskusyon ng mga bansang kasapi sa ASEAN sa ilalim ng temang Partnering for Change, Engaging the World. Bukod sa 6 thematic priorities na kinabibilangan ng people-oriented, people-centered ASEAN, peace and stability, maritime security and cooperation, inclusive innovation-led growth, resilient ASEAN at ASEAN a model of regionalism and a global player, ay napagdiskusyonan din ang ilan sa mga isyong kinakaharap ng Southeast Asia ngayon kagaya na lamang ng cybersecurity, climate change, migration at issue sa terorismo. Napag-usapan din ang kontrobersyal na issue ng West Philippine Sea. Ayon nga kay Secretary Yasay, nagkasundo ang mga leaders ng mga bansang kasapi sa ASEAN na gumawa ng framework ng Code of Conduct sa pagitan ng China tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Balak matapos ang Code of Conduct na ito sa buwan ng Hunyo bago magtapos ang taon. Tiniyak naman ang kalihim na magiging epektibo ang framework ng Code of Conduct at hindi ito magiging isang papel lang na hindi susundin ng magkabilang panig. Ayon kay Secretary Yasay, nagpahayag rin ng grave concern ang mga foreign ministers ng ASEAN tungkol sa di pagsunod ng China sa kasunduan sa kabila ng lumabas na arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Ipinahayag rin ng kalihim ang nagkakaisang tinig ng mga leaders ng ASEAN tungkol sa demilitarization o sa pagpapatigil sa mga ginagawang reclamation at weapon system ng China sa ating teritoryo. Positibo rin ang buong ASEAN community na magiging mapayapa ang magiging resolusyon sa issue ng West Philippine Sea. They have also expressed that in order for a code of conduct to be meaningful and effective, it must be legally binding. And it must cover the broadest areas of how disputes will be resolved and the conduct of party claimants with respect to the disputes. Napag-usapan rin ang pamamahala ng bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Ibinahagi ng kalihim na tinitingnan din ngayon ang mga posibleng maging pagbabago sa foreign policy sa ilalim ng bagong halal na Pangulo ng Amerika at kung paano ito makakaapekto sa mga bansa dito sa Timog Silangang Asya. Ayon sa kalihim, nais niyang personal na makausap ang kanyang foreign counterpart sa Amerika. Kasama din sa naging talakayan ay ang isyu ng terorismo, lalo pat may naiulat na nawawalang 6 na mangingisdang Vietnamese na pinaghihinalaang nakuha ng mga Abu Sayyaf. At hanggang sa ngayon, bineberipika pa ito ng 2 bansa. Isa rin sa naging focus ng retreat ay ang tapusin na ang terorismo dito sa Southeast Asia. For my part, I had told the Foreign Minister of Vietnam that we are trying to get more validation and information about this abduction and certain details. Ipinahayag naman ng kalihim na pangkalahatang naging mapayapa at makabuluhan ang unang Foreign Ministers Meeting ngayong ang bansang Pilipinas ang host country ng ASEAN Summit 2017. Masusundan pa ito ng marami pang ministerial meeting bago ang ika-50 anibersaryo ng ASEAN. Mula dito sa Boracay para sa PTV News, Eunice Samonte.